Mga kababayan, ngayong araw po ng Linggo, November 23 na po, 2025, patuloy pa rin po nating minomonitor ang sama ng panahon na nagbabadyang mabuo sa may silangang bahagi po ng Mindanao. Ito po ang inaasahan natin na magiging huling bagyo ngayong Nobyembre. Aalamin natin kung consistent ba or may mga pagbabago sa kanyang direksyon dahil ito po ay nasa high risk na maging isang ganap na bagyo kapag ka nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po aalamin natin ang apat na hangin or apat na weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho tayo magpatuloy, baka naman po pwede nyo i-like po yung video natin. Suporta na rin po para sa amin yon. Malaking bagay na ho yun. Maraming salamat po. By the way, ako nga po pala si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Linggo. Tara, samahan nyo ako sa konting minuto na update natin. Ipakita ko muna sa inyo muli yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Wala hong masyado nagbago at consistent pa rin ang kilos doon sa tinatawag natin na advanced weather forecast dito po sa banta ng magiging huling bagyo ngayong last week po ng Nobyembre. Sa pagitan pa rin ng November 21, noong nakarang araw yan hanggang sa November 27, patuloy nating minomonitor ang pagpasok po or pagkabuo ng sama ng panahon na ngayon nakikita natin nagsisimula na sa may silangan po ng Mindanao. Actually, yung area ho na yan, nandyan yung ITCC or Intertropical Convergence Zone. Kung saan po merong pressure ng hangin or merong sama ng panahon, dyan yan lumalapit ito pong sama ng panahon or banta ng posibleng magiging huling bagyo ngayong last week po ng Nobyembre. Sa pagitan niya ng November 21 nakarang araw hanggang sa 27. So mas maganda na alam natin yung mga dapat nating gawin, yung mga paghahanda sa posibleng banta ng bagyo. Hindi naman ito nakikitaan ngayon ng potential na magiging typhoon or super typhoon category. Pero lagi ko pong pinapaalala, mahina man or malakas ang isang bagyo, kinakailangan pa rin nating maging alerto. Sa week 2 naman natin, sa pagitan po ng November 28 hanggang sa December 4, ay nakikita nga hindi naman siya na-develop o hindi siya madedevelop bilang isang typhoon or super typhoon. Lalabas po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, pero may panibagong sama ng panahon or low pressure area, pero nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo. So yan po yung update natin diyan sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Posible pa pong magbago yan habang papalapit eto nga pong banta ng sama ng panahon or low pressure area na nabubuo diyan po sa may silangan po ng Mindanao. So ngayon, bukod po dito, babalikan natin yan. Meron kasi tayong apat na weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga kababayan ho natin, nagtataka sila, wala naman daw bagyo sa forecast pero may mga pag-uulan. Linawin ko po sa inyo na hindi lang po talaga bagyo ang nagpapaulan sa bansa natin. Iba't ibang mga hangin, iba't ibang mga weather system ang nakakaapekto. Tara, samahan niyo po muna ako and please tapusin ho natin yung video. Update din po ito para sa ating lahat. So, tignan natin, ito yung ating live weather system or forecast. Kung makikita nyo, clear naman po tayo at wala tayong anumang bagyo na minomonitor po sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po yung dahilan ng mga pag-uulan, kung makapapansin nyo sa ating mapa, ang daming hangin na umiikot dyan or nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na banta ng posibleng bagyong mabubuo sa mga susunod na mga araw. So bakit natin na sinasabi na mabubuo na bilang isang bagyo? Nasa advanced weather system natin yan, nakikita yan sa advanced forecast. So mas maganda na sabihin ko na po at ipaalala sa inyo na meron tayong sama ng panahon na nakikita. Ilang beses na rin natin na-i-update dyan at consistent at hindi po nagbabago yung forecast natin. So mas maganda na ngayon pa lamang po maghanda na ang bahagi po ng silangang Mindanao, Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. Mamaya sasabihin ko po sa inyo, i-explain ko yung mga lugar na posible nitong madaanan. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po pag-usapan na natin, aralin natin yung mga lugar o yung mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa area po ng Apayao, dyan po sa may Cagayan, sa may Isabela at Quirino, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms.
kung ano yung naging panahon nung Sabado, halos same lang din po ngayong araw ng Linggo. So may mga tsansa pa rin na minsan aaraw, minsan uulan dahil nga po yun sa apat na weather system. Kasi nagkokontrahan yan, minsan nawawala yung epekto ng ITCC, nandiyan naman ang easterlies. Pag nawala ang easterlies, nandiyan naman ang shear line. Pag nawala ang shear line, nagbibigay naman ng maulap na kalangitan itong northeast monsoon. So, yung mga lugar po na binanggit ko tulad ng Apayao, Cagayan, Isabela at Quirino, shear line po ang nakakaapekto dyan or yung salubungan po ng malamig na hangin. Ito po kasi yung malamig na hangin. Kung napapansin nyo yung umiihip na yan, yung malawak na hangin na yan, yan po yung amihan. So, kinokontra yan, sinasalubong yan ng ikot po ng hangin ng tinatawag natin na easterlies or yung maalinsangang hangin or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, halos dikit sila. Pero kung mapapansin nyo yung hangin ng amihan, mas makakapal. Kaya po madaling araw, medyo nakakaranas tayo ng malamig na panahon, which is ito na nga yung senyalis natin sa papalapit na Pasko. Ilang araw na lamang po, naisingit ko lang, no? At may mga epekto pa rin, possible pa rin po ang mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. Diyan po sa mga lugar na aking binanggit. Pwede nyo balikan kung nakalimutan ho yung mga lugar, no? Ulitin ko, Apayao, Cagayan, Isabela at Quirino. At sa area naman po ng Northern Mindanao, sa may Caraga, kasama po ang Davao Region, Eastern Samar, kasama po ang bahagi po ng Leyte at Bohol, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Actually, hindi naman na ganun kalakas ang epekto ng ITCC, pero maintain siya at hindi nawawala. Bakit hindi nawawala? Tinalakay natin noong nakarang update ko, ito yung unti nang humihina. Pero dahil nga po itong sama ng panahon o banta ng magiging huling bagyo ngayong last week ng Nobyembre, ay mas lumalapit ang forecast o yung pinaka-direction niya, nade-develop o mas lalong lumalakas ang epekto po ng ITCC. So yung mga lugar na aking binanggit, possible pa rin po ang mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Yung ITCC po, no, ito yung salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. So magkaiba yan sa mainit at malamig na hangin. Para lang po clear sa atin, no, kasi yung ibang update ITCC lang, hindi naman alam lang lahat ng mga mamamayang Pilipino kung ano ba yung ITCC, di ba? Kaya mas maganda po yung na-explain po talaga ng clear one by one sa mga nakikinig po. Sa area naman po ng Aurora, dyan po sa may Quezon at Camarines Norte, patuloy po ang weather condition dyan na makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies kasi sa ngayon hindi siya masyadong maramdaman. Napapansin nyo, ang easterlies is yung mainit na hangin lang gagaling sa karagatang Pasipiko, pero wala tayong masyadong maramdaman na mainit na hangin. Bakit kaya? So ito yung pinakasagot dyan. Dahil po yan sa pinaka main weather system na nakakaapekto ngayon, ang northeast monsoon or amihan. So dahil po yan sa amihan, yung kontrahan nila, yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, nabubuo naman yung shear line. So para lang po klaro sa atin at maunawaan po ng mga kababayan natin. So ang nalalabing bahagi naman po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with light rains. Mahinang pag-uulan lang po yan, dulot po ng northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan kasi ngayon, alam nyo, sinabayan siya ng ibang weather system. Shear line, easterlies at itong ITCC. Kaya yung sinasabi ng mga kababayan natin, bakit daw malapit na magpasko, magkakatapusan na daw ng Nobyembre, papasok na ang Disyembre o December, pero wala pa masyadong lamig na nararanasan. Kasi sinabayan ho siya ng tatlong weather system na hangin, so nakokontra yung pinaka-epekto talaga, yung lamig ng hangin po ng amihan. Pero huwag kayong mag-alala, pagdating naman po ng first week ng Disyembre o December, ay mawawala yung mga weather system na yan. Pangunahing weather system natin ay ito pong northeast monsoon. So malamig na talaga ang panahon na yon. Pero December, may mga forecast pa rin tayo na magkakaroon ng bagyo, pero hindi naman madami or malalakas. Hindi po nakikita sa forecast yan. So ang bahagi naman o area po ng Ilocos Region, patuloy din makakaranas po ng northeast monsoon. So asahan pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Diyan po sa Ilocos Region, no. Ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, the rest ng Mindanao, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan
with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin or dahil sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So may mga banta pa rin ng mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area kung sakali hong magkaroon tayo ng moderate to heavy rains anumang oras, lalo na bandang hapon at minsan sa madaling araw talaga nagiging consistent na yung mga pag-uulan dahil po yun sa apat na weather system. So dito naman po tayo sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayon, kung yung mga pupunta po sa simbahan, mag-ingat po kayong mabuti. Magdala po ng payong jacket kapote, no? At family day ngayon, dapat ho maging maganda talaga ang panahon natin. Ipanalangin natin yan sa Panginoon. Metro Manila, the rest ng ating bansa, apektado po ng easterlies or yung maalinsang hangin or mainit na nagagaling po sa karagatang Pasipiko. So ngayon po babalikan natin yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. May nagtatanong po sa akin, Kuya, magiging malakas ba na bagyo yung banta ng namumuong bagyo dyan sa may silangan po ng Mindanao? So ito po ang kasagutan sa tanong ng ating mga kababayan sa ating tinatawag na Advanced Weather System, Advanced Weather Forecast at ayon na rin sa Japan Meteorological Agency, hindi po ito nakikitaan ng potential na magiging malakas na bagyo. Pag sinabi ho kasi nating malakas na bagyo, yan categorize bilang isang typhoon hanggang sa super typhoon category na bagyo. Ito nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin yan. Yan po ngayon yung nakikita natin na banta ng sama ng panahon na papasok po sa pagitan ng November 21 hanggang November 27. So diyan po yan posibleng mabuo. Ngayon naman, tanong ng ating mga kababayan, saan naman yung mga direksyon nito na posibleng dumaan? Dadaan po yan or posibleng ito dito dumaan sa direksyon po niya sa may bandang silangan po ng Mindanao. At after po dumaan ito sa may silangan ng Mindanao, mas lalapit siya sa Eastern Visayas. Ang Eastern Visayas kasama dyan ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Yung mga lugar ho na yan. So dahil nga po hindi pa naman siya develop bilang isang bagyo, pero nasa high risk na or nasa high chance na ito na maging isang ganap na bagyo, ay pinaghahanda yung mga kababayan natin dyan sa Eastern Visayas. Ang Mindanao naman kasi o dyan sa may silangan ng Mindanao ay madadaanan lamang siya ng pinaka-extension ng hangin kung sakaling ma-develop itong banta ng sama ng panahon na ito o kung maging bagyo man siya kapag nasa loob na ng par. At habang sa forecast sa direction natin ito sa advanced weather forecast kapag ito dumaan sa Eastern Visayas, posibleng mahagip nito o madaanan din ang bahagi po ng North Luzon. So kasama diyan ang Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Pangasinan. So bakit yan yung mga lugar na dadaanan ng bagyo? Kung napapansin nyo, yung mga lugar na binanggit ko sa may silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas at North Luzon, nandyan po yung iba't ibang mga weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Ang isang sama ng panahon or isang bagyo, kahit sabihin natin low pressure area, na-attract siya or mas lumalapit ho siya doon sa merong sirkulasyon ng hangin, o sinatawag natin na weather system or sama ng panahon. So dahil nga dyan sa may silangan ng Mindanao merong ITCZ, dyan siya magsisimula. Dyan po sa may bandang eastern po ng Visayas, nandyan po ang tinatawag natin na easterlies, kakibat din at nakakaapekto rin ng shear line yan. So dyan po siya posibleng dumaan. Pero tulad na aking sinasabi, hanggat hindi pa totally lumalabas, yung tinatawag ho natin na kanyang forecast and intensity at yung kanyang area of probability, ito pa kasi siya, wala pa nga yung pinakamata So ibig sabihin, may mga chance pa rin na pwedeng magbago. Kahit po nasa advanced weather forecast at ayon na rin sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa na high risk itong maging isang bagyo, may mga chance pa rin na pwedeng mangyari or magbago. Pero may dalawang senaryo tayo na kino-consider dito at tinitignan. Yung unang senaryo, posibleng ito ay bago pumasok or bago siya maging isang bagyo sa loob ng ating bansa ay mas madedevelop siya or mas lalakas. At dedirection siya dyan sa may silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas at North Luzon. Yung pangalawang senaryo natin maganda. Possible na matagalan na ang pagdevelop niya bilang isang bagyo kahit nasa high risk siya
at ito ay mag-recurve o sumalubong po dito sa hangin ng easterlies. Ang easterlies kasi medyo mahina naman yung hangin niya dahil ang northeast monsoon or amihan, yung pinakamalakas na hangin ngayon na nakakaapekto sa ating bansa, kayang-kayang salubungin po ito nga pong banta ng sama ng panahon kung sakaling ito ay mag-recurve. Pero kung titignan natin o pagbabasehan natin, yung ihip ng hangin, talagang mahihirapan itong mag-recurve. So medyo less yung chance na itong mag-recurve, pero mas mataas yung chance na yung mga lugar po dyan sa may silangan ng Mindanao, sa may Eastern Visayas at North Luzon yung kanyang madadaanan. So ngayon, alam natin mga kaibigan na kinakailangan malayo pa man yung bagyo, hindi pa nabubuo, kinakailangan natin maging handa at maging alerto. Kahit hindi ito nakikitaan ng potensyal na magiging malakas na bagyo, typhoon or super typhoon, maging handa pa rin po tayo. Kasi kapag na-develop yan bilang isang bagyo at sinabayan yan ng 4 na weather system, ito pong northeast monsoon, etong shear line, easterlies at ITCC, halos doble yung magiging epekto. So ano ba yung magiging epekto kapag hindi po malakas ang isang bagyo? Kapag hindi malakas ang isang bagyo at nabuo sa ating bansa, hindi siya magpo-produce ng malalakas na epekto ng hangin. Ayun sinasabi natin na life-threatening po na ihip ng hangin na umaabot hanggang signal number 5. Super typhoon category na yon. Pero kapag mahinang bagyo lamang at sinabayan siya ng iba't ibang weather system, ang kalaban naman natin dito, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero wala po masyadong hangin. So sana ho, clear sa atin yan. So ano bang dapat natin gawin? May mga paalala ako, please pakiusap. Gawin ho natin ito. Unang-una, kinakailangan i-maintain natin yung cleanliness or kalinisan po sa ating mga lugar. Lalo na dito sa Metro Manila na talagang crowded na yung lugar, no? Maraming mga basura, maraming mga kalat. I-segregate natin yung mga plastic kasi kapag yan ay bumara sa mga kanal at merong mga pag-uulan na tumagal lamang kahit 30 minutes, o sabihin natin 20 minutes na tuloy-tuloy na malakas, may mga tsansa mga biglaang pagbabaha. So pwede hong mangyari yon. So dapat ngayon pa lamang, alam nating may malakas na bagyo or merong mga pag-uulan, may weather system tayo na nagpapaulan sa ating bansa, maglinis tayo ng kapaligiran. Huwag na ho nating iasa sa gobyerno dahil wala rin naman kasing nangyayari. So tayo na lang po mga mamamayang Pilipino ang kumilos. Yung pangalawa, kahit hindi naman magiging malakas itong banta ng magiging huling bagyo ngayong Nobyembre, ay kinakailangan pa rin natin double check ang ating mga bahay. Yung bubong po natin, yung bubong nyo ho ba, yung mga nanay po natin, kamusta na ho kayo mga nakikinig po sa akin? Alam ko na aliw sila minsan sa update natin kasi nga po, hindi ko tinuturing na parang nakakatakot yung update, no? Para lang tayo nagkukwentuhan. Hello po Naita, yung mga senior po natin, kamusta po kayo dyan? Yung mga OFW, yung mga nagsisend po ng super thanks, salamat po sa inyo ng marami. So ito po yung pangalawa, kailangan i-double check yung bubong, bulkasilan, tapalan, yung mga light materials, pwede natin palitan. Pwede natin yung paunti-unti lamang. Diyan sa may Cebu City, Eastern Visayas at North Luzon, yung dinaanan nung nakaraang malalakas na bagyo, hanggang ngayon hindi pa rin po masyadong nakaka-recover. Pero may mga kababayan naman tayong tumutulong. Hindi man nababroadcast lahat sa social media, nakikita, pero nagtutulong-tulong po sila. So tayo man, kung may nakikita tayong mga kababayan natin na malapit sa atin, kung meron naman tayong maitutulong, tulungan po natin. Be kind sa lahat po at yan ibabalik naman po sa atin sa hindi natin inaasahang bagay. Yung pangatlo, kailangan natin may yung go bags. Yung mga go bags yun, nakaraang malalakas na bagyo, nandyan pa ba? Baka mamaya kasi tuwing may super typhoon o may malalakas na bagyo, saka nilalabas. Kahit anong pagkakataon, kahit anong senaryo, wala man bagyo, wala man lindol, dapat laging nakaredy yan. Kaya nga po yung tinatawag na go bag, no? Para anytime, pwede kunin agad at pag nawalan ng kuryente, ganyan, nakaredy po. Ano bang kasama ng go bag? Kasama ang flashlight, medical kit, no? Minsan may tubig, may konting pagkain, yan po. Importante po yan. So gayon din, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, lalo na kapag alam nyo yung lugar nyo ibahain. Tapos matutulog tayo sa gabi, tapos umulan ng madaling araw, no? May mga saksakan, nakasaksak, nako po. Mag-ingat tayo. Yung mga papeles, i-plastic, no? Ilagay sa folder, sa safe na lugar, yung matataas na lugar, para hindi tayo nahihirapan. Natatandaan nyo yung mga nakaraang bagyo, yung Typhoon Tino at Super Typhoon Yuan. Grabe yung naging pinsala. Yung mga kababayan natin, yung mga papeles nila, lahat po na wash out, nabasa. Kahit gaano karami yung mga inipon nila, mga certificate nila, lahat po nawala. Pero ang ipagpasalamat natin sa Panginoon, safe o yung buhay natin, no? Buhay ng mga kababayan natin diyan sa nasalanta ng mga nakaraang bagyo ay hindi po nawala at safe po sila.
At ito, like ko sinasabi, importante na ipanalangin natin sa Panginoon na etong sama ng panahon na ito ay mawala, no? Alam naman natin na walang imposible sa panalangin basta tayo ay sabay-sabay na nalangin sa ating Panginoon. Lahat po ng sama ng panahon na yan, banta ng bagyo, tropical cyclone, threat potential, malulusaw yan at mawawala. Lahat naman tayo ay nag-aasam ng magandang panahon, lalo na nalalapit po ang Pasko. Pero syempre yung mga pag-uulan kasi sa atin, normal lang yan. Para din yung mga pala, yung mga taniman natin, yung mga tanim na mga magsasaka, nadidiligan. Pero yung mga super typhoon, malalakas na bagyo, minsan hindi na yan nagiging normal, no? Minsan parang ang nangyayari kagagawa na ng tao, yung sobrang malalakas po na bagyo. Pero syempre magkagawin man, lahat naman nasa control pa rin ng Panginoon, ng Diyos. Kahit sabihin natin anumat mga mangyari, hawak pa rin ng Panginoon ang lahat po na nangyayari, desisyon yan natin kung tayo ay makikinig, lalo na po sa akin, ako ay ginagamit lamang para po magbigay ng forecast, weather condition po sa inyo. So mga kaibigan, uulitin ko po, 4 na weather system ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Diyan sa may hilaga po ng Luzon, northeast monsoon, dito sa may bandang Metro Manila, meron tayo diyang shoreline, kasama rin dyan ang easterlies, at dito naman po sa may bandang silangan po ng Mindanao, ito namang ITCC or Intertropical Convergence Zone. So kailan ba darating ang banta ng bagyo? Uulitin ko para dun sa mga hindi nakapakinig, pagitan yan November 21 o nakarang araw pa hanggang sa 27. Diyan yan posibleng pumasok. So sa pagitan na yon, kung may mga lakad kayo, pwede naman tayong umalis, no? Pero mag-ingat, no? Mag-double check ng mga gamit, magdala ng payong jacket kung lalabas ho kayo. Kasi may nagtatanong sa akin, Kuya, pwede ba kaming bumiyahe pa Baguio, ganitong petsa? Pwede naman ho, no? Pero mag-ingat kasi may mga pag-uulan dahil sa 4 na weather system. Pero kung nagsasabi kayo, nagtatanong kayo kung may mga malalakas na bagyo, wala hong malakas na bagyo, no? Walang super typhoon, walang typhoon category. Bagkus merong banta ng panibagong bagyong mabubuo sa may silangan po ng Mindanao. So, yan po yung mga ating update, and please mga kaibigan, iti-take ko ulit yung opportunity para makapag-share ng Word of God ngayong araw po ng linggo. So, eto po, no, kung nakaabot kayo hanggang dito, ay pa-comment naman inyong pangalan kung taga saan po kayo. So, narito na po ang ating Bible verse ngayong araw po ng linggo. Sa Filipos chapter 4, verse 6, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi: huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So napakaliwanag po at napaka-clear ng salita ng ating Panginoon ngayong araw po ng linggo, na dapat po tayo bilang kanyang mga anak, no, ay hindi po nag-aalala sa anumang bagay. Alam naman natin mahirap yung gawin, lalo na kung wala tayong makain, wala tayong pera, no, at kailangan magbayad ng ganito. Yung mga bagay ba na nagbibigay sa atin ng pag-aalala? Bagkus kapag meron tayong bagay na iniisip or inaalala, ganito pong gawin natin. Tayo po ay lumapit sa Diyos, sa ating Panginoon, at tayo po ay manalangin, no, na may pasasalamat. Tayo po ba kapag nananalangin tayo sa Panginoon, tuwing kailan lang po? Kapag nakakatanggap ng blessings, kapag kakain, or kapag matutulog, doon lang po ba tayo nagpe-pray or nagpapasalamat sa ating Panginoon? So ang pagpapasalamat po, oras-oras, araw-araw, minu-minuto, lahat po mga kaibigan. Pero hindi ko naman sinabi na mayat maya mag-pray tayo. Kailangan lamang po isa puso natin yung mga bagay na kapag tayo nakatanggap ng isang bagay, ay kinakailangan po na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. At yung mga pag-aalala, no, mga worry natin, normal lang yan. Tao tayo. Pero ang hindi po normal ay kapag tayo ay nag-alala, no, ay dinidibdib natin, tapos nakakalimutan natin na nandyan pala ang Panginoon, nandyan ang Diyos para tayo ay pakalmahin or bigyan po ng o alisin yung mga worry natin sa ating isipan. So napakalinaw sa salita ng Panginoon na huwag tayong mag-alala sa anumang bagay, kasama dyan ang pera, pagkain, mga sakuna, bagyo, lindol, tulad nito.
may parating po na banta ng bagyo. Yung ibang mga kababayan natin nag-aalala, yung mga senior po natin, ay wag po kayong mag-alala. Ang Panginoon po ang magpo-protection po sa atin lahat. Basta magtiwala lamang po tayo sa Kanya at dapat po lagi tayong manalangin. Ang panalangin natin, yung ibang iniisip parang wala daw nangyayari. Pero hindi nyo alam, sa bawat panalangin po natin ay kumikilos po ang Panginoon. Oras-oras po yun, minuminuto. Bawat oras po ay may nagagawa ang Diyos para po sa atin. Kaya kailangan lamang natin lumapit sa Kanya, pagpapakita ng humbleness, humingi ng tawad at manalangin po na may pasasalamat. So mga kaibigan, mga kababayan, yan lamang pong update natin sa unahan ng weather update natin at dito sa bandang dulo naman ang ating Bible verse ngayong araw po ng linggo. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat.